may isa tayong nakausap dito sa office. Agent dito na may tinutulungan na client. And ang problema ng client ay tinitrace yung agent ang kausap niya. Dahil nagbayad daw siya ng 100,000 sa isang agent na na-inquire niya online. Ito problema. Hindi niya na mahagilap sa agent. Nagbayad siya ng 100,000. Dapat bibili siya ng isang unit. Okay, ang inquiry niya is for a second-hand market. So, ibig sabihin resale. Itong unit na bibili niya dapat. Nagbayad siya diretso dun sa agent. Sinend yung pera dun sa account ng agent, GCash ng agent daw. Ang problema, hindi niya na mahagilap nga. Yung unit na binenta dun sa client ay isang 2-bedroom sa isang condo sa QC. I'm not gonna say kung anong project. Pero I know for a fact that the project is selling 2-bedroom units. Probably mga nasa 60 square meters. Pero that unit, if I still remember it right, ang 2-bedroom dyan, nung na-launch yan, should be somewhere mga 7 million, if not 8 million. Pero yung in-offer doon sa client na to, just few days ago daw, is 1.7 million for a 2-bedroom unit. Come on, 1.7 million for that 2-bedroom unit. Imposible. Kaya even maliit na developer, hindi na nagbibenta ng ganyan. Walang ganyan. If it's too good to be true, most probably it is. Maging maingat tayo. Huwag tayong unang-una, diba, dun sa isang video ko nung nakaraan. Sabi ko nga, huwag magbabayad diretso sa account ng agent. Yun pa lang, that's a tail sign na hindi legit yung agent. In fact, tried searching for the name, hindi ko mahanap. Sabi ko na lang, still try to verify with the developer if there's any affiliation. Ang susunod na step nun po, pwede magpunta ng DHSUD. Pero mahirap eh. Siguro ang pinaka-ultimate na lang na magagawa is i-trace yung GCash number. Yan po pwedeng gawin doon kasi pumasok sa GCash eh. So kung may-ari ng agent yon, then pwedeng mahuli. Paano kung ginamit yung mga GCash ng tindahan? Hopefully mahuli through that, but again guys, if masyadong mura 1.7, no way, diba? Wag na lang, delikado. So yun lang, again, if it's too good to be true, most probably walang katotohanan yan. Mag-inquire kayo sa legit na mga real estate agents or broker. Gusto nyo makasiguro sa transaction, deal with, I guess I would say someone like me. I'm showing my face dito sa mga platforms because I am a licensed broker. I'm a legally registered person who does real estate transactions, and matapang ako dahil alam ko legal ako, 'di ba? So yan, I hope nakatulong ito.